Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Reading to for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Ayan, general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kung makaka-relate ka, pwedeng hindi 100% ha, kasi hindi ito personal reading. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tarot Trader. Search mo na lang siya sa Facebook. Ayan, pasensyahan mo na yung ingay ng aking upuan sa tuwing gumagalaw ako. Ayan. Ito kasi yung pinaka-komportableng upuan for me habang nagre-reading. Anyway, this is for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Let's start your reading. Kung gusto mo mag-check ng mga products na available sa amin sa TikTok shop ko, Unicorn Princess Shop. Ayan. Or i-search mo na lang sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. Tapos, i-click mo na lang yung shop. Okay. So, start na natin ang rating. This is for the sign of Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Love reading, guys. You do have here the Queen of Pentacles, the Tower, and the Eight of Wands. You do have your Three of Pentacles. Nakakita tayo ng growth sa money, ha. This is growth regarding money. Maganda communication sa mga taong tumutulong sa'yo para magkaroon ng growth regarding dito. Napakagandang sign. And you're being professional. Yung iba sa inyo, marami kang ideas na ginagamit or ginagawa. Ngayon, kung ano man yung mga ideas na yan, inilalagyan mo ng action yan. And I feel like you are very professional with the King of Swords. Ngayon, kung ano man yung ginagawa mo, nakikita natin na magbe-benefit ka dyan sa future. Hindi mo man nakikita yung halaga niyan ngayon. Yung iba, nagbe-build ka pa lang ng something like maybe family. Yung iba sa inyo, nagbe-build ka ng relationship with your co-workers, with your employees. Ayan. So, yung iba, especially kung ikaw ay kind of like teaching. Kasi yung iba, pwedeng may mga itinuturo ka or you are like a boss, ganyan. Ikaw ang nagtuturo, nag-guide sa mga taong ito. Nagkakaroon ng relationship or nade-develop yung relationship mo with these people. Ngayon, something here might be, kung ano man tong nag-end or nag-end na ito sa buhay mo, the Eight of Wands is here. Some of you pwedeng included din yung family or I don't know, I feel like a lot of people or a lot from your family are looking at you thinking kung ano, kamusta ka na ba ngayon. Parang maraming parte sa pamilya mo ang nahihiwagaan kung kamusta ka na ba ngayon, or maybe napapa-question sila sa kung ano na yung estado mo. But you don't mind them with the Queen of Pentacles. Hindi mo sila pinapansin or wala kang pakialam. Inom lang ako, guys. Okay, sorry about that. Medyo mainit po ngayon, so pasensya nyo na po. Punta tayo sa person mo. Sino tong person na kakonect mo? Earth sign. Sino tong person na kakonect mo? Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Spirit Guides, Angel Guides. Person na kakonect ni Earth sign, please. Naiinis ako din. Naiinis ako na gustong-gusto ko tong card na to, pero hindi ko siya mag-give up. Kasi gustong-gusto ko siya, pero luma na kasi siya. I really like yung connection namin ng card na ito. The Death and Rebirth is here. Okay. Seven of Cups is here. And one more card. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck is the Six of Swords. Something ended sa inyo nitong person na ito. Maybe, yung iba ka-end lang eh. Some of you could be communication or what. Kasi ang hirap sa person mo, hindi siya makapag-decide. Alam mo yun, maybe there's a decision na kailangan niya pag-desisyonan. Kaya lang with the Seven of Cups, masyado siyang wishy-washy. Yung hindi mo alam kung anong gusto ba talaga niya mangyari. Gusto niya ng growth, oo, sinasabi niya yun, pinag-iisipan niya, etc. Pero parang wala naman sa actions niya. Kasi with the Knight of Pentacles, napakabagal niya magdesisyon, napakabagal niya gumawa ng action. So, tendency for you ay, nako, I don't need you na, kaya ko naman ang sarili ko. This is you na parang wala ka naman kasi pakialam na sa person na ito, and especially, mabago-bago nga siya eh. Tsaka hindi mo nga maintindihan kung ano talagang gusto niya. So,
ikaw yung tipo ng tao na you are well-grounded. Pag gusto mo, pag, 'di ba? Kumbaga, para sa person mo, kung gusto mo talaga, gusto mo talaga. Hindi yung, you will play mind games sa akin, na parang, ipapakita mo na gusto mo, tapos hindi ka naman gumagawa ng action regarding dito. So, ikaw, ayaw mo ng ganun. You don't like that kind of, wishy-washy attitude nitong person na ito. Now, nakakita tayo ng ending sa inyo. And the person na ito, tinatry niya mag-move on. Feeling niya you're already happy sa kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo. So, emotions mo towards this person. Anong emotion mo patungkol sa person na to? Spirit guides, angel guides. Person na ito, anong emotion mo patungkol sa kanya? Spirit guides, angel guides for the sign of earth sign. The Temperance and the Four of Cups is here. Actually, sa ngayon, hindi mo na rin alam. Kasi nga, hindi niya rin alam kung anong, hindi mo makita sa action niya kung anong dapat mong maramdaman sa kanya, 'di ba? Ayaw mo namang mahalin dahil ayaw mo mag-expect. And then, ayaw mo namang mag-expect kasi wala nga nakikita sa kanya eh. So, part of you, you're waiting, naghihintay ka pa rin kasi ano ba namang magagawa mo, 'di ba, kung di maghintay. Pero, sa paghihintay na yon, focus ka sa sarili mo, sa trabaho mo, sa career mo, etc. This is you with the 8 of Pentacles and the 6 of Cups. Oo, naiisip mo siya, naaalala mo siya, pero busy ka. Nagpapaka-busy ka na lang. Or busy ka talagang literal. The 4 of Cups, hindi ka na sure actually kung ano pa ang... Kasi might be dumating sa point na alam mo kung ano yung sasabihin mo or gagawin mo once na mag-offer itong person na ito. Pero ngayon parang hindi ka na rin sigurado eh kung ano yung gagawin mo just in case mag-offer siya kasi ang tagal niya, 'di ba? Parang to the point na okay, ayaw mo. Parang inassume mo na lang na ayaw niya or what. So the way I see this, hindi mo na alam kung ano gagawin mo ngayon pag nag-offer siya. So anong emotion ng person nito towards you? Emotion ng person. The devil is here. This is Capricorn energy. One more card. Okay, dalawang cards. The star is here. Okay, this is major arcana. Also with the devil. O, tapos the 10 of cups is here. Mahal ka niya. Gusto ka niya. With the star, this is like a wish fulfillment. Kumbaga to the point na parang gusto ka niya, parang nangangarap siya ng future with you. Kaya lang, diba, ang hirap. I feel like itong person na ito, tinatry niyang i-control yung emotions niya na yan. Ang tendency siya ang nasasaktan sa pagkocontrol na ginagawa niya sa sarili niya, especially with the devil, Capricorn energy. And the 10 of wands, ayan o, sobrang siyang nahihirapan. 10 of wands and the 3 of swords, tinatry niyang alisan or wag masaktan. Pero, ang hirap na hindi masaktan eh, lalo na ang sinasaktan niya, siya mismo ang nananakit sa sarili niya. Kasi wala tayong nakikita eh. The magician is here, sobrang pagkukunwari, pagtatago, wishy-washy attitude. And the 10 of cups, this person really loves you. Gusto niya mag-build or pangarap niya maka-build ng family and relationship with you. So, yun talaga yung gusto niya. Yun talaga yung pangarap niya. Yun yung nararamdaman niya. Kaya lang siya mismo yung hindi niya makontrol yung sarili niya. Or tinatry niyang i-control ang sarili niya. Sorry. Anyway. Nakakaramdam ako ng drunk attitude. I don't know, lasing ka ba? Or iinom mo lang kagabi? Or nakaraan? So, parang may ano pa ngayon. May effect pa. Naramdaman ko yung energy mo. Or maybe sobrang pagod. Kasi nakukuha ko yung energy mo. Sobrang pagod. Antok. Lasing. Parang ganun yung energy. Or may sakit ka ba ngayon? I'm not liking your energy actually. Hindi ko nagustuhan yung energy mo, but I have no choice. Tapusin natin ang reading. Okay. Queen of Cups and the 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. In the future, you will be, there's some kind of ending. Tapos, ikaw ito na parang, you're changing your path. Pwedeng dati ang path mo
is papunta sa kanya, alam mo na talagang gusto mong i-continue or gusto mo pumunta dito sa connection na ito, ituloy ang connection na ito. Pero you're surrendering. Actually, you're changing your path. Hindi na papunta sa taong ito. With the Three of Cups, maybe this is like, ito yung reconciliation na supposed to be mangyayari. Pero kasi nga, hindi niya alam kung anong gagawin niya dito or hindi siya nagtitake ng action. So, with the with the Five of Cups, parang tinatapon mo na lang yung pag-assume na may reconciliation pa, no? Parang imposible, lalo na itong taong to hindi naman siya nagpapakita ng interesado siya sa reconciliation or what. So I see you moving out of the situation, walking away, leaving itong person na ito, tapos pagpapalit ng direction and what. And how about your person in the near future, guys? The Emperor is here, guys. Talaga nandito pa rin yung pagiging cold ng taong to. Pag the Eight of Swords, talagang pigil na pigil siya sa sarili niya. I don't know why. Hindi ko lang bakit ang pinoprotektahan niya. Pwedeng yung sarili niya rin. Pinoprotektahan niya. This person don't want this game to end. Parang ano to, infinity. Endless game. You know? Why did I say endless? Ito lang yan eh. Either itong laro dito sa connection ninyo or ang game na ito, let's call this connection a game. Parang ang ending lang dapat nito, either the complete ending, wala na talaga, or happy ever after. Like, yun lang, dalawang ending na yun eh. Ang problem dito sa person na ito, ayaw niyang mag-end yung game na ito. Ayaw niyang matapos itong connection na ito. Kumbaga, nandun lagi kayo sa gitna. Hindi mo alam kung game over, wala na ba talaga at all, or game over, sige, may together sa atin, may reconciliation or pagsasama or happy ending. 'Di ba? Lagi kayo nandun sa bingit na hindi mo maintindihan kasi dahil dito sa taong to. Hindi niya tinatapos yung game na ito, na connection ninyo, na hindi mo alam tuloy kung anong kalalabasan. And then the Eight of Swords, kasi pigil na pigil siya Pigil na pigil. I feel like this person is focusing sa kanyang priorities, pero may plano siya sa inyo. Pero pwedeng with the Five of Pentacles, nauuna siya ng lungkot, ng kaba, na feeling niya hindi siya makaalis sa situation because maybe may kinalaman din sa problem regarding money, whatsoever. Five of Swords, this person is pwedeng being controlled ng kanyang isipan, or kinokontrol niya yung emotion niya ng kanyang isipan, and this person is natatakot na umalis sa kanyang comfort zone. Pero itong person na ito, sobrang nahihirapan, nasasaktan kasi gusto kanya or whatsoever. King of Wands, this person wants to be honest with you or gusto niya maging honest sa'yo, pero parang hindi niya kaya. That's the energy. So, honestly, ang connection na ito is endless. Hindi ko nakikita natatapos, hindi ko nakikita may action mula dito sa person na ito hanggat kinokontrol niya. Diba? Wala sa'yo ang desisyon, wala sa'yo ang action, but rather sa person na ito kung kailan niya gustong tapusin. So, sa ngayon, siya ang nakikita ko nag-handle ng connection ninyo at hindi ko nakikita natatapos ito. Okay? Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.